magandang tanghali po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Yan, at medyo pagpasensyahan nyo na po yung boses natin. At medyo gasgas tayo. Pero masaya ang pagkagasgas ng boses kasi alam nyo, yung mga natapos nating gawain all about soul winning, napakaganda mga kapatid. Alright? So once again, welcome po mga north, south, east, and west corners of our church. Sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay sa ating pong programa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At we would like to welcome you on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama ngayong pong oras po na ito dito po sa inyong pinaka-paboritong programa. Kaya ang aking tanong ngayong tanghali, Pilipinas, kamusta kayo? Medyo ginising tayo ng mga balita na hindi natin inaasahan at napakagaling ng direktor ng mga palabas ng ating ng ating bansa. Yan. At magaling pa kay Carlos J po. Sino to? Si Carlos J, yung director ng Captain Barbell. Yeah, well, anyways, tayo mga kapatid bilang isang anak ng Diyos, huwag na tayo makisali sa ganyan, no? Mas maganda ang pagka-director ng Diyos sa buhay natin. Yan ang tatandaan natin. Kaya, just sit back, relax, and enjoy dito po sa ating pong programang The Baptist Lunch Mothers and Wives episode. Yan. At ngayon ay 11:28 ng gabi. Pastor Hill, magandang gabi po sa inyo dyan sa, di ko alam kung nasa Missouri pa siya o nasa Arkansas na siya ulit eh. Yan. Lahat ng shooting ni Pastor Hill, lahat ng pamamaraan ng firing ngayon, ginagawa na ni Pastor Hill. Crossbow na siya ngayon, crossbow. Nag-rifle, nag-pistol, nag-airsoft, nag-crossbow. Hindi ko alam kung pastor pa siya pagbalik. Then, magandang gabi po, Pastor Hill, and we're excited for you to get home. At patuloy niyo po isama sa panalangin. May isang preaching na lang si Pastor Hill sa Wednesday. Yan, at makakasama na po natin siya dito sa susunod. Sa linggo, nandito na yun sa linggo. No, kaya let's continue to pray for him. All right, so once again, I welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Ang hangarin po ng programa po na ito, mga kapatid, ay to encourage the wives and the mothers that are listening right now. And we are not pushing our own opinion here, but we are always opening our Bible for us to be enlightened by the Word of God. We're not here to condemn anyone. We're not here to put anyone to shame. But we're here to praise God in the life of every individual mothers and wives na nakakasama po natin dito. At syempre, yung mga minamahal po nating mga nanonood. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran natin, sa mga nasesharean po ng kanilang ng link at sa mga bisita namin, ng mga bagong pasok, no? Maaaring meron po kayong maririnig na hindi nyo gusto. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po kami naparito para ipahiya po kayo. You can practice your own opinion, but as long as we have the Word of God, ay tuloy-tuloy ang programa po na ito. Okay, so what you will do right now, dahil walang pasok, is to sit back, relax, and enjoy watching your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Once again, magandang tanghali po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, of course. Dire-diretsuhin na natin ito. Kasama ko po si Ma'am Cynthia Emma Marinelli at with our special guest from interpreter to our guest. Wala pong iba kundi si Ma'am Carmela Rico. Yan. Akala ko kung saan nanggaling from. Ang layo na tinalan. No? Mula dito lang yan nakaupo dati sa gilid, Ma'am. Diba? Ngayon, nasa gitna nyo na. Baka mamaya, go ahead, Ma'am Cynthia. Mag-isa ka na dito. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat at nandito muli ang The Baptist Lunch Mothers Edition. Siyempre, every Tuesday yan. At nagpapasalamat kami sa araw na ito talaga tuwing lalabas ako. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po muli na maggamit ninyo sa ganitong klaseng ministry. At isang makulimlim na tanghali. This is the last Tuesday. Tama ba? Last Tuesday of this month, August. At next week, hello
Jose Marichan na pinangunahan na ni Sir Roy. Ay, pambihira. Yung mga ganyan tagpapagber, parang ng mga bata pa, sir, pag magbeber na, December, andyan ang mga regalo. Pero pag ganitong edad, naku, ber na, mag-ipon ka na. At kaya, mga mothers, anak ko, alam ko, masaya kayo ngayong araw na ito. Marami, nakita ko si Sir Ian. Talaga namang sukay natin to. Hello, Sir Ian. Magandang tanghali po sa inyo. Ay, kamusta ka diyan sa Batangas? Ay, palagay ko nung last week ay nagkaroon diyan ng smog dahil ang Taal nagkakuan. Oo, bumabanta na naman si Taal. Nung nagpunta ako ng last week, foggy ang Tagaytay. At yung ating mga suki na manonood, si Ma'am Sandra, hello. Syempre, yung proud dito, may heart na agad. Hello, Sir Hener. Wife ko yan. At syempre, yung ating mga suking-suki dyan, Ma'am Helen Kapundan. Hello, Ma'am Helen. Si Ma'am Helen, taga-kwan yata to, Kabangkalan ba? Ma'am Helen, hello po. Sa Rojas. Hello, Ma'am Jane Mayo, Jane Bato. Ito, si Ma'am Lydia Fuzin, si Ma'am Virgie Mirales. Ay, marami talaga ako nakikita ngayon na bago nating mga nagiging suki. Hello, Ma'am Ellen. Hello. Ano bang ginagawa nyo na ngayon? Kumakain o kasalukuyang nagluluto pa? Naku, napakarami. Ma'am Christine May Huestra. At sa lahat ng hindi namin babanggit ngayon, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo nitong ating programang The Baptist Lunch at sa aking family. Hello, Tricia. Busy siya sa pagluluto kanina pa umaga. Nakakapagtaka talaga namang, walang pasok ang government. Kagabi pa lang, hanggang bukas daw. Wala silang pasok kaya nagtatanggalan sila. Wala nang magawa. Nagkakatanggal ng gobyerno, pambira. Bukang kon agad kanina sa balita. Oo, nagulat ako eh. Yung tipong inaantok-antok ka pa. Pag gano'n mo naman, uy, ano nangyari? Ano to? Pilipinas pa ba tayo? Habang kasi nakahamon, suntukan yan tuloy. Pero in fairness, ang sarap matulog kanina. Pagkong ko, hirap bumangon. Oo. Sabi ko kanina, pagising ko, nag-isip ako, ano bang araw to? Anong oras ako dapat gumising? Pagtingin ko sa orasan, alas 8 na. Ang sarap talagang matulog, lalo nang may katabi. At yan ang mamaya ikakwento ng ating guest. Okay, partner! Hello, good afternoon sa inyong lahat. Isang malamig na tanghali, diba? Siyempre, malamang hindi kayo naglaba. Kasi natulog kayo kanina. Makulimlim. Baka mag-amoy kulob. Kailangan mo ng Downy ni recommended. Downy kulob at violet na Zonrox. Oo nga pala. Hinahanap ko pa rin yung Downy kulob. Hindi ko pa nabibili. Tapos umuulan na naman. Kailangan. Yes. Good afternoon sa inyong lahat. Binabati ko rin ang lahat ng mga nanonood dyan sa Cavite. Ang aking poging asawa. Kung kayo po, masarap yung tulog nyo, maaga po ako nagising. Sumabay ako sa takbuhan ng Navsog kanina. Wow! Talagang sumabay daw, opo. Hindi naman ako sumabay lang ako sa asawa ko. Sinabayan niya akong tumakbo at maglakad. So, good morning sa inyong lahat. And nakita ko rin po dito si Ma'am Rosalinda Calara. Hello po. At si Ate Sandra Bergancia. Hello, ma'am. Si Sir Ivan. Hello po, Sir Ivan. Nanonood siya. And si Ma'am Marybeth Agdon. Good afternoon, Ma'am Cecil Ampig. At ang lahat ng mga hindi pa namin na-mention, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin lagi sa tuwing Tuesday ng tanghali. And sabi nga ni Ma'am Cynthia, last Tuesday na ngayon ng August. Kaya maraming salamat po. Wag na wag kayong aalis dyan dahil marami tayong pag-uusapang magpapainit ng inyong panahon habang magkakape yung mga taga Batangas. Hello, Sir Ian and si Ma'am Chona. Good afternoon sa inyong lahat. Dito si Ma'am Villarica. Talaga, Rico, talaga naman yung biyanan niya. Sister Lani, hello. Talagang very supportive. And isang mapagpalang hapon po at tanghali po sa inyo pong lahat. And maraming salamat po sa pribilehyo po na maging parte po ng
TBL. And mas nakakaba po pala yung maging guest kaysa maging interpreter po. And magandang gabi po, Pastor Hill, and good afternoon po, Sir Maki, Ma'am Cynthia, and Ma'am Marnelly po. And I hope po na maging blessing po ako ngayong pong tanghali po sa inyo pong lahat. And especially po sa Southeast family, sa Tribe of Dan, and especially po sa aking pong mahal na asawa. Ingat po. Ingat po sa pagdadrive. Yan. I love you po. Yan, amen, amen. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama. Shout out sa aking mahal na asawa at kay Baby LG na nanonood habang nagninebule. Yan. Hindi, parang ano kasi para pabago-bago rin kasi yung panahon talaga eh. Kaya medyo yung ubo ay nandoon pero salamat sa Panginoon ng patuloy niyang pagpapagaling. Ano po? Kaya shoutout sa inyong dalawa. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa and napakaganda ng ating magiging usapin po ngayon. For the past Tuesdays ay talagang napaka-solid ng ating mga balitaktakan dito sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya susunod-sunodin natin ang momentum na yan at sa lahat po ng mga mothers ay what I would like you to do is to open your heart and to open your minds. At let's humble ourselves in the sight of God upang ang prinsipyo ng salita ng Diyos na ating pong mapaparinggan ay pumasok po dito po sa ating pong buhay no, bilang isang nanay at bilang isang asawang babae. Alright, so again, relax lang kayo dyan at si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marnelly at ang aming guest ngayon ang bahala sa inyo ngayong tanghali. Kaya ako'y naniniwala after nyan ay meron tayong pag-aaralang panibagong babae na naman dito sa Biblia. Alam nyo, napakaganda. Excited po ako dito. Noong nakaraan ko pa to pinag-aaralan eh. Okay, so kaya relax lang kayo dyan. Mamaya maganda ang ating Hindi natin to matatapos. Yung baga trailer lang ng ating pag-uusapan. Ma'am Cynthia. Hello, Melay. Kamusta na yung pagiging isang may bahay ni Brother Henner? Talaga naman na sa pagsisimula. Ito yung kumbaga magic ng Panginoon eh. Ang word ko sa kanila magic kasi kumbaga sila Maki, yung transition bago sila nag-asawa, parang magic. Parang bigla na lang na eto, ganyan. Ito, mas magic to. Talaga 1 linggo lang ang transition. Kinausap, hindi niya pa alam. Kinausap yung kanyang mother, si Sister Melody. Ayan, naku, nawawala na ako sa pangalan. Sister Melody, kinausap, hindi niya pa alam. Hanggang talagang nakita na lang nila, ipaplansya na eh, ikakasal na. Pero ang nakita ko dito, yung kahandaan nila. Nakita, hindi naman niya papayagan ni Pastor na tutungo sa pag-aasawa, na magpaplano na pag-aasawa, na hindi niya nakita na yung lalaki may maayos na puso sa Panginoon at lalong higit yung babae na siya namang mag-aalaga sa kanilang pamilya. At iyan yung ipinakita ng ating mga previous na ating mga guests, maging yung mga naging example natin sa mga biblical na character natin, Bible character natin, na kung saan ipinakita talaga kung ano ang role ng isang babae sa tahanan. Kaya naman bilang isang babae ng tahanan ngayon, from full-time worker, ngayon, nagkaroon na ng, hindi naman natin sasabihin hati eh. Kasi pag sinabi naman sa tahanan, trabaho rin yun ng babae bilang anak ng Panginoon eh. Ngayon, eto naman, ano pagkakaiba, no, nandito ka full-time dito na talagang dito sa ministry, na ang trabaho mo rin naman talaga ay pambahay. Ngayon, nandito ka sa sariling tahanan ng iyong napangasawa. Ano yung nakita mong changes at transition na kung saan meron bang kahirapan, ganyan, o naging maganda yung naging training mo dito sa church na ngayon ay meron ng application? Sa akin po, ma'am, wala naman pong nasasabing mahirap kasi masaya ka sa ginagawa mo eh. Pero sa akin po as full-time, syempre po full-time ako, ito na yung kumbaga para sa akin po, ito na yung buhay ko eh. Kaya nung kinausap niya po ako, and approve naman po kay pastor, approve sa magulang ko, wala na akong ibang nilapitan kundi yung Panginoon. Pero may mga nagsasabi po na, ay sa Henner, ganito yan, ganyan, ganyan. Pero mas lumapit ako sa, mas nakakakilala sa kanya. Pero nung kinausap ko po siya,
Kasi sabi ko, full-time ako at ikaw ay hindi full-time. Pero dalawa naman po yung full-time eh. Full-time sa gawain at full-time sa Panginoon. So doon pa lang po, tinanong ko na siya kung anong plano niya sa akin. Kung ilalayo niya po ba ako sa gawain or hindi. Kasi sabi ko, ito na yung buhay ko, dito ako masaya. Amen. Kumbaga, sa madaling salita, sa amin na sinasabi po sa amin na full-time, is dito kami naging tao, dito kami nakakilala sa Panginoon, dito inayos sa Panginoon yung buhay namin, at hindi na kami po aalis dito. Kaya, nung tinanong ko po siya kung anong plano niya sa akin, ang sabi niya ay hindi niya ako ilalayo sa gawain. Amen. At yung sinabi niya po na kung ano yung trabaho mo sa church, is hindi yun mawawala sa'yo, kundi magbabago lang kasi hindi ka na dito matutulog, hindi ka na dito titira, pero may panibagong responsibility po. Kaya sa akin po, bilang isang nakapag-asawa po na hindi po full-time, is hindi po mahirap mag-adjust eh. Kasi parehas naman po kami ng simbahan, iisa po yung Biblia, iisa po yung Diyos na pinaglilingkuran po namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung sinabi niya po sa akin na hindi niya ako ilalayo sa gawain is another point po yun sa kanya na sinabi ko ay hindi ako nagkamali sa taong pinili ko. Amen. At kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi yung desisyon ni pastor, yung desisyon ng magulang ko, ay alam ko po na hindi po ako nagkamali. Na yun yung tao na pinili ko at pinili ni pastor at pinili po ng magulang ko po para sa akin. Amen. Ang sarap pakinggan bilang isang full-time. Hindi mo narinig sa kanya yung, ilang age ka na nung mag-asawa? 28 po. 28. Kasi yan yung parang mga fear na, hindi, sa totoo lang yung mga nasa 28, magte-30 na, parang sa babae, although ako 32 na talaga nung mag-asawa, sa babae, pag nasa ganyang age na, parang kumbaga, nasa peligro na. Talagang may kuwang ka rin naman na gusto mo mag-asawa. Bawat babae gugustuhin na magkaroon ng asawa, pero ang natuwa ako sa kanya, hindi niya tinake advantage na, meron ng, na, alam ko, pinanalangin mo yan. Pero ang kuha mo pa rin, nandoon na, yung pagiging full-time mo. Kasi sa iba, pag sinabing ganyan, pag full-time, parang may mga negative na iniisip. Pero sa kanya, nakita ko na talagang, kanina nga bago kami nagsimula sino ba yung nagdadala sa'yo? Kasi ikaw yung full-time dito at siya yung full-time na nasa labas na anytime naman kapag sinabi ni pastor o may mga gawain dito, si Brother Henner naman yan, anytime, kahit may trabaho yan, talagang i-avail niya yung sarili niya para sa gawain ng Panginoon. Hindi man siya dito full-time na nandito sa loob ng church, pero kapag kinailangan, nandito siya para sumuporta, para gawin yung mga task na ibibigay sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, saan ka ba kanina? Saan ka ba? Sino ba nagdadala sa inyo? Ikaw ba yung pinupul na papunta sa labas? Siyempre, sa totoo lang, maraming temptation sa labas. Oh, di ba? Yung maglalakwatsa kayo, yung lalabas. Kasi naging full-time ka for how long na? For 10 years po. Oh, for 10 years. Pambihira. Hindi ba yung parang, nakakatakot yung nagiging full-time pero naiisip nila nakakulong. Hindi Ang nakakatuwa, nakita niya na lalo pang lalawak yung pagiging full-time niya sa ministry nung nagkaroon siya ng asawa. Kasi talagang ang tanong niya, anong plano mo sa akin? Nandun talaga, hindi yung talagang kilig factor, kundi andun pa rin yung kanyang puso para sa gawain, para sa Panginoon, partner. So far, nag-away na ba kayo? O lagi kayo nag-away? Anong pinag-aawayan niyo usually? Nagkakaroon ng misunderstanding yan. Ngayon naman po, sa biyaya po ng Panginoon, kasi po, sa gabi po kasi, pag matutulog na kami, ang usapan po kasi namin, pag nasa kwarto na, wala nang cellphone. Yan, wala na po. Yun na po yung time na, bagamat minsan po maghapon naman po kami magkasama, nagkakausap, pero pag every time po na papasok na kami sa kwarto, wala na pong cellphone, unless na emergency po, yun, pwede po yung ganun po. Pero sa akin po, so far, wala pa naman po kaming matinding pag-aaway.
Wala naman pong misunderstanding. And kapag meron naman po, is pinag-uusapan po namin kaagad. Hindi po kami natutulog na hindi kami nag-uusap ng maayos po. And kapag may napansin siya na hindi na tama yung ginawa ko, sasabihin niya po yun sa akin. Pag may ginawa din po siya na hindi tama, sasabihin ko din po yun sa kanya. Ayun po. Gaano katagal na kayo mag-asawa? 3 months po. 3 months pa lang. Pero doon sa 3 months na yan, syempre meron kang nakita sa kanya na strength niya na lalo mong hinangaan sa kanya. Ano yun? Nung dati po kasi ma'am na sabi niya po na hindi Kasi bago kayo mag-asawa, maraming negative sa kanyang mga Opo, sinasabi. may mga, bago po kasi kami syempre po, ang bilis nga po ng transition kasi Wednesday kinausap ni pastor yung magulang ko, yung si Sir Hener, kinausap si Mama at si Dada. Tapos Friday, nag-usap kami, wala na ligawan, umuo na kagad ako sa kanya. And nung kina-Sunday yan, minasend po kami. So para po sa akin, wala po kong time na makilala talaga siya ng lubusan. Pero nung nag-aayos na po kami ng papers, na naglalakad na po kami, nagpe-prepare na po kami for the wedding, doon ko po siya mas lalong nakilala at nung mas lalo ko pa po siyang nakilala nung kami po ay magkasama na. Kasi doon, sabi ko nga, sinasabi ko po yun sa kanya na proud ako sa kanya kasi maaga siya, bagamat Monday, Tuesday, maaga po yan gumigising kasi magbabiyahe po. Tapos Wednesday, babalik po yan ng 8 o'clock para mag-breakfast sa bahay. Tapos aalis ulit, babalik ng tanghali, sabay po kami ulit kakain. Tapos babiyahe po ulit, pagdating naman po ng 4 o'clock, titigil na yan kasi meron naman po siyang Bible school. Nagdating po ng Wednesday, hindi po yan mag-area kasi yun po yung usapan po namin na every Wednesday mag-area po kami whole day. And Thursday, Friday, balik po yan sa pagbabiyahe. And Saturday po ay whole day din po kami sa area and Sunday po kasi driver po siya. So, yung nakita ko po sa kanya na mas lalo ko pong hinangaan is, masipag po siya. Wow. Maaga po siya. Siya po yung maagang gumigising sa amin. Siya na nagluluto? Hindi naman po. Maaga po siya gumigising 5 kasi nagbabiyahe na po yan eh. Nagbabiyahe na po siya, nagjo-joyride po siya. Yan po yung trabaho po niya. Yun po yung niya. Kaya gigising po siya pero pag gumising siya at bago po siya umalis, gigisingin niya po ako. Kaya ang trabaho ko naman po sa kanya, bago siya umalis, is nilalagyan ko po siya ng bimpo sa likod. Wow. Kasi, Baby! yun po. Kaya doon, mas, siya, sinasabi niya na bibihira yung first time na gumawa sa kanya ng ganon. And nung nakasama ko po siya, doon ko po mas lalong na malambing. Yan. Kaya, malambing talaga. Opo, malambing po siya. Nakikita ko naman po sa magulang po niya. Kaya, nung mas lalo ko po siya nakilala, magkasama po kami. Siyempre po, hindi naman po smooth sailing yung pagsasama namin for 3 months. May mga... normal. Opo, kaya... Yun po, yung isang bagay na hinangaan ko po sa kanya. Actually, nakakatuwa yan. Nung sabihin mo na nakikita sa magulang. Ako, 2 yung anak kong babae. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Bago kayo lumagay sa katahimikan na yung pag-aasawa tignan nyo kung paano yung relasyon ng yang lalaki sa kanyang ina, sa kanyang magulang. Kasi yun din yung gagawin niya sa'yo. Kaya magandang, talagang testified na kung ano yung pagpapalaki ng magulang, kung magiging malambing ba yung kanilang mga anak, magiging responsable yung kanilang mga anak. Kaya malaki talaga ang factor ng mga magulang kung paano yung nakikita sa kanila. Kaya, ayun, talagang verified na kung ano yung makikita mo, kung paano nila tinatrato yung kanilang mga magulang, ayan na, malaking factor yan. Pag sabi mo kanina, nauuna siyang gumising, ginigising ka ba niya? Yes, ma'am. Tapos nagigising ka na rin? Opo, nagigising na rin ako. Kasi bago po yan umalis, ma'am, magpapaalam po yan, magkikis. Tapos, syempre po, hindi na po ako babalik sa higaan kasi magde-devotion na po eh. May family time with God po. Yun na po yung gising ko. Sasabayan ko po siya sa gising. After po nun, ayun, diretso na po magsalang, maglaba, ganun po. Tapos pagkagabi, sabay kayo mag-dinner? Yes, ma'am. Minsan po, dito po kami sa church kumakain.
Paano yun? In the middle of the night, may mga sweet nothings ka ba sa kanya na tinitext mo lang siya, in the middle of the night, in the middle of the day? Nagtitext ka ba sa kanya na, hello, saan ka na, ganyan? Yes, ma'am. Pag nagbabiyahe po Oo, siya. pag nagbabiyahe siya. Opo, nag-chat po yan kung kumain ka na ba, kung anong ginagawa mo sa bahay. Di po nawawala sa amin yung communication every time Amen. po na nasa biyahe po siya. Oo, may mga expectation ka sa kanya na before ng marriage ninyo. May mga expectations ka ba na nakikita mo talaga na ito po talaga, ito na talaga siya. Ito na talaga yung napangasawa ko. Na ito na talaga yung pinag-pray ko. Meron ka ba specific na ganoon? Ano po, ma'am? Yung Ugali mga- po. Oo, pwedeng ugali o kaya yung pagiging responsable niyang ama. Ano ba yung mga in-expect mo sa kanya bago kayo kayo na mismo? Opo. Actually, ma'am, nung nag-aayos po kami ng papers, obserbahan ko po siya. Yan, diyan ko, Parang kapag walang wala, hindi natin tutuloy to. Opo, kasi apakabilis po kasi ng po eh. Kaya doon ko po siya mas nakilala nung nag-aayos po Yung kami ng specific papers. na yon, ano yung mga nakita mo nga sa kanya? Yung ma'am, yung niyo po kasi, imbis na ikaw dapat yung gagawa, siya yung unang gagawa para sa'yo. Yan si Kuya Hiner. Opo. Sa totoo lang, yan si Kuya Hiner. May initiative. Oo, may initiative. Anak yan. kasi ng huya. Palagi niya po kasi sinasabi, ma'am, na hindi siya sanay na siya yung pinagsisilbihan. Amen. Sanay po siya na siya po yung nagsisilbi. May servant heart Opo. talaga siya. Yun po yung niya po. Kaya, Sa amin kasi maaga rin, una rin nagigising sa amin si Brother Noel at nagsasalang na siya ng sinaing agad, rice cooker yan. Para paggising ko, ulam na lang ako. Oh, sa amin din. Una siya nagigising. Kanina nga, nagising siya. Hindi niya ini-expect na sasabayan ko siya sa takbo. Wow. Kasi maaga Galing kami kang nakatulog Cavite kagabi. ngayon? Opo. Kasi Grabe, kahapon po, blooming pa rin kahit malaking biniyahe. pinapunta niya po ako kahapon kasi holiday. Hindi po uso ang holiday sa kanila. So, kailangan kong pumunta doon. May mga ibang misis din na nagpunta doon. Ay, Tapos galing. ibang mga anak, ganyan. So, nakatira nakatry sila nagstay din sa loob ng base, di ba? Nung Opo. maliliit pa sila. opo, ma'am. Oo. Dito So, sa Navy. Opo, nung sa Navy. Opo. Ano sa tingin mo yung quality na nakuha niya sa tatay niya or sa nanay niya na sa tingin mo ito yung quality ng nanay or tatay niya na nakikita mo sa kanya? Si Papa po kasi, po yan eh, kumbaga, pag may lakad po siya, palaging ahead sa time. Ayaw niya po Yes, oo nga nalilate. sinabi nga niya dito Opo. noon. Oo. Kaya, ganun din po yung nakikita ko po sa kanya. Mm. Na pag pag may lakad kami, halimbawa, may pupunta kami dito sa church, dapat kami oras gigising. Yung, kumbaga, nakaplano na po sa gabi pa lang kung ano oras kami gigising. Dapat gantong oras na sa church na tayo, ganun po. Yun po yung mga isang bagay na, mabilis po yung, mabilis po yung kilos, katulad po nung papa po niya. Anong nakikita mo in the future, 5 years from now? Parang interview. 5 years from now, syempre, kung pagkakalooban kayo ng Panginoon, oo, yung vision mo. Anong nakikita mo sa inyong family? Pagkalooban kayo, pagkaloob ng Panginoon na magkaroon ng blessing, nang magkaroon kayo ng bungang inyong pagiging mag-asawa. Ikaw, bilang full-time, syempre, kahit pa paano mababawasan na yung oras mo sa kanya. Paano mo, ano na yung pinaplano mo, ano yung ina-expect nyo, na pag-uusapan nyo na yan for sure, di ba? Opo. Sa akin naman po, 5 years from now, kasi po, 10 years, how many years po? Ayan, in the future po, ako po, personally, is hindi po ako nag-worry sa kanya na baka hindi siya mag-responsible or what. Kasi nung nag-aayos pa lang kami ng papers, napaka-responsible niya po sa lahat ng bagay. Kahit nga po yung paggugunting ng tela, siya na yung gumagawa. Napaka-prepared niya po sa lahat ng bagay. So sa akin po, kung nakikita ko po yun ngayon na napaka-responsible niya po bilang isang asawa. And yung vision ko po para sa kanya na mas lalo po kaming lalago. Bagamat nandun po kami sa adjustment time po namin kasi hindi pa naman po kami ganun katagal na magkasama. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi parehas naman po kami ng ginagalawan.
Kumbaga, isa po kami ng pananampalataya, Isang isa po kami goal. ng Biblia, isa po Prinsipyo. kami ng Diyos na pinaglilingkuran. Kaya hindi po ako nag-worry bilang bilang isang asawa po. Oo. Hindi ka ba selosa na asawa? Hindi naman po, ma'am. O money matters. Sino nag-handle ng pera? Siya po. Paano yon, binibigyan ka ng allowance o ng eto pamalengke mo o eto pang personal na gastos mo? Paano, how he handle yung money matters sa inyo? Siya po kasi sinasabi niya sa akin na ayaw niya po na magiging issue yung pera sa amin. Amen. So sa amin po, siya po yung humahawak kasi hindi ko rin naman po ugaling mahingi. Kasi ako po, nung dalaga pa, pag may gusto po ako, pagpipray ko muna yan sa Panginoon. At syempre po, may allowance naman po kami sa church. Babawasan man yung tithes and offering. And syempre po, may mga commitment. Through that, magbabawas ako ng, eto kailangan kong mag-ipon. So, ganun din po yung sinabi ko po sa kanya. Pero ang sabi niya po sa akin, pag may kailangan ka, sabihin mo lang. Pero so far pa naman po, nagsasabi po ako sa kanya, and binibigay naman po niya. Pero pag may mga kailangan po sa bahay, siya po yung nakakita, siya naman po yung bumibili. Oo, paano yung pagpaplano nyo? Nabanggit mo kanina yung tithes and commitments. Kasi sa amin, ito may kwento ko lang, si Noel talaga nagkokontrol ng pagbabudget para sa amin. Kahit yung paglalagay sa envelope, sa kanya lahat ang kwantas, ini-inform niya na lang ako, eto, ganito ilalagay natin, ganyan. Sa inyo, talagang totally siya rin, o pinaaalam sa'yo, ganito, pinag-uusapan Siya, nyo. ma'am. Actually po, may sobre po kami sa bahay na Amen. may ano po kami, may kumbaga naka-designated na po, ilaw, yung sa tubig, talaga savings, sa organized. groceries, sa tithes and offering, ganyan po. May sobre po kami sa bahay. Yun po yung every time na uuwi po siya, yun po yung nilalagay po niya, binabawas niya po dun sa, magkano po yung tinrabaho niya po sa buong maghapon. Amen. Kasi nandyan yung pagpapala talaga Opo. sa pagsunod. Ano pa yung nakikita mo na maaari mo ma-improve bilang future na mother? Kasi yung pagiging asawa, kanda yun eh. Di ba? Punong-puno na rin tayo dyan. Tapos ikaw, ano nakikita mo sa sarili mo pag naging mudra ka na? Yan. Sa akin po, actually, yan din po yung prayer po naming dalawa. Pero sa ngayon po, is may panalangin po ako sa Panginoon. Na panalangin ko po sa Panginoon is i-prepare po ako ng Panginoon. Sa ano man po yung panalangin ko sa Kanya, i-prepare niya po yung puso ko, yung isip ko, at yung decision ko na maging in line. Sabi niya po kanina, di ba ma'am, may mga temptation po sa labas. Pero yung temptation na kasi na yun, pero pag every time po kasi na may activity sa labas, sabi ko sa kanya, alam ba yan ni Sir Maki? Alam ba yan ni Pastor? Tama. Yun po. Kasi minsan po kasi, halimbawa po may nag-i-invite po sa kanya. Siyempre ako po full-time, nasanay po ako sa, may sinusunod po kaming authority na dapat alam ng authority na yan. Kaya sa akin po, bilang isang full-time, hindi naman po nawala sa akin yung pagiging full-time. Kundi naiba lang po ako ng tulugan. Kaya pag siya po may lakad, tatanungin ko po siya na, alam ba yan ni Pastor? Alam ba yan ni Sir Maki? Alam ba yan ng authority? Kaya pag sinabi niya, alam, pinaalam ko yan. Yun po, nag-go po ako. So sa akin po, bilang isang, sabi ko nga po sa Panginoon, na pag mag-isa ako sa bahay, kasi mostly po mag-isa po ako sa bahay, is yun na po yung quality time ko sa Panginoon. Na bagamat may gawaing bahay, maglalaba, mamamalansya. Kasi yun din po Nabanggit mo rin minsan na yung Yes, sinabi yung kay Ma'am Lerma na pagtitiklop lang ng damit ang iyong pahinga. Yes, ma'am. Kasi pag umaga, magsasalang na po ako ng labahin kasi automatic naman po eh. So, habang nakasalang po yung mga labahin, na yan, namamalansya na kasi sayang po sa oras eh, kasi naman po umupo. So, after po nun, syempre, pag direct po yung araw, pagdating ng tanghali, tutupiin mo na. Yun na po yung time na makikinig ka na ng The Baptist Lunch habang nagtutupi. So, sa akin po, yun na po yung pinaka-quality time ko sa Panginoon. And sabi ko nga po, is yung panalangin ko sa Panginoon, panalangin naming dalawa ay, sabi ko, sa Panginoon, kung hindi pa oras, kasi alam ko naman po na may timeline yung Panginoon eh. Kung bibigyan talaga kami ng blessing ng Panginoon, is, sabi ko po sa Panginoon,
is kung hindi pa oras, is i-prepare ako ng Panginoon. Turuan niya ako na maghintay. Yun po. And kung hindi pa ready, doon is turuan niyo po ako mag-grow sa ganung bagay. And kung hindi naman po para sa amin, is turuan po kami ng Panginoon na mag-let go. Para po is maging ano po kami, maging deserving po kami sa biyaya po ng Panginoon. And pag dumating po yung ganong blessing, is hindi po namin mami-mishandle yung blessing na ibinigay ng Panginoon po sa amin. Actually sa amin, sa family namin, oriented kami lahat. Yung mataas yung pag-estima namin sa mga full-time. Sasabihin na ba, full-time lang yan. Sa amin, hindi. Naku, full-time yan, ganito. Nandun na lang yung respeto namin sa mga full-time. Kaya nakakatuwa na talagang eto na yung pagpapakita talaga, testimony, na kung talagang isa sa puso ng mga full-time na nandito, grabe yung training na ginagawa sa kanila. Sabi ko nga, kung ako nandyan sa loob, parang hindi ko kaya yung mga ginagawa nila. Lalo na, yung sinabi niya na yung submission talaga sa authority. Talagang napakasarap pakinggan na nagkakaroon ng ganitong bunga. Yung walang nasayang na pag-train sa inyo si pastor eh. Talagang lahat, 'di ba? Bilang babae, oo, nakakatuwa bilang babae. Ganon din yung mga kalalakihan. Kaya kapag yung mga kadalagahan dyan, may nag-propose sa inyo na full-time, konsulta lang kay pastor. Huwag na kayong magdalawang isip dahil itong mga to talaga fully trained talaga sila ng kanilang gawain sa Panginoon. Masipag sila sa Panginoon, tapat sila sa Panginoon, masunurin sila Panginoon. Eh paano pa pag nag-handle ng family? Man. Talagang fully molded yan, o di ba? Man. Yan, alright. So napakaganda po mga kapatid ng usapin natin, no? Saan na yung camera natin dyan? Tumayo yung camera, Yan, salamat. Yan, kaya napakaganda mga kapatid ng ating usapin. Alam nyo, totoo po yun. At many doubts when it comes to, kasi para daw hindi compatible eh. Some say that the full-time cannot live outside the full-time ministry. Doon po kayo nagkamali. Dahil ang ating pong mahal na pastor ay sinasanay po tayo. Sabi nga ng lingwahe nila Lolo Pugs ay kayang mamuhay sa tagilid na lupa. Yan ang full-time staff. Kaya although hindi man lahat kasi yung iba ayaw talaga, no? At pero diyan po tayo tinitrain ng ating mahal na pastor, no? Kaya it's a great blessing to serve the people. At lalo na sa narinig naman po natin, mga kapatid, kay Sister Melay, no? Na malaking blessing. Ako po, knowing Kuya Hiner, sa totoo lang, ay matagal-tagal ko na rin po kasama si Kuya Hiner. At through ups and downs ay nakasama ko rin yan si Kuya Hiner. At minsan hindi kami nagkaroon din kami niya ng mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Para rin kami mag-shoota niyan eh. Hindi. Matagal ko po nga nakasama yun si Kuya Hiner. And I'm happy sa situation ni Kuya Hiner ngayon. And nakikita ko talaga yung kung paano siya ginagamit ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, Kuya Hiner, pag meron kang hindi naintindihan, na hindi naunawaan, tanong ka lang. Yan, tanong ka lang. At salamat naman sa Panginoon dahil hindi panghabang buhay ako ginano ng Panginoon kundi binigyan siya ng Carmela. Yeah. Binigyan siya ng Melay na kung saan siyempre full-time magpapaalala rin sa kanya. At maganda nga yung tanong namin ni Ma'am Cynthia kanina sa kanya. Ikaw ba yung hinahatak palabas o ikaw yung humahatak paloob? At biyaya naman ng Panginoon siyempre bilang alam nyo, isa ma'am sa mga gusto ko na bitawan ni Kuya Hiner sa akin dito na siya pinagpala. Nakita niya na yung buhay niya sa labas Kuya, yun yung lagi niyang sinasabi. Nakita niya na yung buhay niya sa labas. Naranasan niya na yung buhay nung hindi siya sumunod kay pastor. Nung binaliwala niya yung salita ng Diyos, naranasan niya na yung ganung buhay pero ngayon naranasan niya, ito yung buhay na to, dito siya pinagpala. Sabi niya noon, akala niya, sa pamamagitan ng mga ganung bagay, doon siya makakatagpo ng asawa wala. Pero nung nagsimula siyang sumunod, nagsunod-sunod yung blessing hanggang sa nakapag-asawa siya. Di ba? Kaya sabi niya, siyempre, ang pangako niya sa Panginoon ay hindi niya iiwan yung buhay na kung saan ay doon siya pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga mothers,
Hindi ko na, kasi mabibitin tayo. Kanina, habang binabasa ko, sabi ko, mahaba-haba ito. No, at, pero alam nyo, isa sa mga lesson na dapat po natin makita, no, na dapat natin makita dito po sa storya po ni Sister Carmela sa kanyang pagiging asawang babae. No? Sa kanilang pagiging asawang babae ay yung part na kung saan, alam mo saan nyo nakikita yung Panginoon, doon kayo magtagpo. No? Doon kayo magtagpo. Yung ano naman yan narinig naman natin yan kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Marnelly, narinig naman natin yan na hindi talaga maiiwasan na merong pagtatalo sa buhay may asawa. Hindi, pag yan ay hindi naranasan ninyo, kumbaga sabi nga ng ating mahal na pastor hindi nyo dapat katakutan yan. Kasi the more na nangyayari yan, the more nyo mas makikita ang presensya ng Diyos. Amen. Di ba? Kaya nga, pinakalagi, tinan nyo po, ganda ng pagkasabi ni Sister Carmela kanina, magtatagpo sila. Magmi-meet sila doon sa isang sitwasyon na nandoon yung makikita nila yung presensya ng Diyos. Hindi yung, sige, dito ka, dito ako, sige, bahala na tayo. Diba? Punta kayo doon lagi, doon sa presensya ng Diyos. Ganda po yun, magandang point yun. Yung laging always for reconciliation. Amen. Diba? You always go, yan po yung tinuturo ng ating pastor po dito. Kaya nga napakahalaga po nung topic natin all about a wise woman. Because through that, kung ikaw ay asawang babae at isang nanay ngayon, and you always look for that specific moment na sa buhay ninyong mag-asawa ay mas lalo nyo nakikita ang Diyos, yung presensya ng Diyos, that is how the wise woman builds her house. Di ba? Kaya, di ba, nakalala nyo po yung ginagamit nating text, a wise woman buildeth her house, but a foolish plucketh it down with her hands. So kung makikita nyo po mga kapatid, ganyan mag-build ang isang wise woman. Hanapin nyo lagi ang presensya ng Diyos. Mothers, wives na nakikinig po ngayon, maaaring sabihin nyo kay Sister Melay ngayon, bago ka pa, kumbaga, nasa honeymoon stage ka pa, wala pa yan. May ganyan po tayong kasama ngayon nasa Tagaytay. Shout out Ma'am Cyril at Sir Louie. No? Enjoy kayo dyan sa Tagaytay. Dyan din galing si Lamelay. Yan, alright. So, kaya, sabi ko nga po maaaring sabihin nyo kay Sister Melay ngayon, bago pa kayo, marami pa kayo. Yes. Hindi naman natin isinasantabi yung experience. Pero alam nyo po, pinakamaganda dito, di ba? Sabi nga natin sa lingwaheng medikal, prevention is always better than cure. Di ba? Kaya po tayo may salita ng Diyos because sa panahon at sa punto na ng buhay nila na darating na doon sila sa sinasabi ninyong experience, they will have now the Word of God that was being imparted to their hearts as a couple, lalo na specifically kay Sister Carmela bilang isang asawang babae, nandoon na kayo yung salita ng Diyos na na-instill sa kanyang puso at isipan. Pag dumating na sila ngayon sa ganong experience na sinasabi nyo, mas madali na nilang malalampasan. Diba? Bakit po? Because, sabi ko nga, meron na silang nakasanayang practice na kung saan lagi nilang hahanapin, yes, may pagtatalo, may hindi pagkakaunawaan. Sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, misunderstanding. May mga ganyan. Darating at darating. I think wala naman po atang hindi tumaan sa ganyan. Di ba? Bakit? Katulad ng sinasabi natin lagi, wala namang perpektong asawang babae. Wala namang perpektong asawang lalaki. Pero pwedeng merong maging godly man and godly wife. Godly husband and godly wife. Godly mother and a godly father. Yan ang kagandahan sa atin. Kaya nga po, yun yung pinaka-the best na lesson. Yung gawin nating tagpo, hanapin lagi ninyo, mothers, yung tagpo, katulad ni Ma'am Cynthia, di ba, narinig nyo po sa kanya kanina, yung pagdating sa pera, lalo na yan, pagdating sa pera, no ma'am? Minsan dyan talagang totoo yung sinasabi ng Biblia that money is the root of all evil. Talagang pagdating sa pera, wala na. Nagpapataya na lahat-lahat. Di ba? Nagkakaiwanan na lahat-lahat. Diba? Bakit? It's because of pera. Pero kung makikita nyo po mga kapatid, sabi ni Ma'am Cynthia, di ba? Nandoon kasi yung presensya ng Diyos Pag nandoon ang presensya ng Diyos, then so be it. Bakit? Lahat naman ng nararanan, lahat ng meron po tayo galing yan sa Diyos. Kaya yan ang huwag po natin kakalimutan. Kaya nga yan ang pinakamahalaga na makita po nating lesson dito. Always find a way where you can meet with your husband na nandoon ang Diyos. Amen.
Kumbaga lagi niyong hanapin, nasan ba ang Diyos sa pag-uusap na to? Diba? Nasan ba ang Diyos sa pag-uusap na to? Alam niyo po, minsan, diba, lalo na kapag gusto mo igiit yung sarili mong opinion, mahirap minsan magpatalo eh. Diba? Ito yung gusto ko eh. Ito yung gusto ko mangyari eh. No, hindi yan eh. Ang pinakamaganda po, alam niyo, ang pinakamaganda, naalala ko eh, nagbiyahe kami Bicol. 15 hours. Buti pa si Pastor, 13 hours, naka-business class. Pero naka-business class kami, naka-expedition kami. Yan. Kasama ko si Lolo Pogs, si si Pastor Louie at si Pastor RJ. That time, si Pastor tulog. Alam mo naman si Pastor, mas masarap ang tulog yan pag may mga naririnig siya nagkikwentuhan eh. Ayaw yun ng tahimik. Mas nakakapakumbaga yun yung pampahili niya eh. Habang nagkikwentuhan po kami, nauna si Lolo Pogs. Ma'am Cynthia, for your information. Nauna si Lolo Pogs, nagkwento about family and some, yan. Sunod sabi ni Lolo Pogs, I rolled the verse to Pastor Louie. Si Pastor Louie naman, nagkwento, matungkol sa mga problema. Then, I rolled the verse to Maki. Nagdadrive. Nagdadrive ako. Malaking challenge yan. Opo, nagdadrive ako. Pero hindi po ako nag-hesitate. Alam niyo kung bakit ako hindi nag-hesitate magsabi? Because I know that those people can give me advice. Sabi ko, sasamantalahin ko to. Tinanong niyo kung ano yung problema, ano yung mga nai-encounter ko sa ngayon. Sige, sasamantalahin ko to. Then, siyempre, ang birap, veteranong tatay, 3 pastor yun. Okay. Meron, lamang na lamang ka sa advice doon. Diba? Kaya, nandun. Opo, di nagkikwentuhan kami. And then, sabi ko, I rolled the verse to Pastor RJ. At si Pastor RJ naman, nagkwento. Pero alam niyo po ba, doon mo makikita, ano yung lagi nilang sinasabi na, mahirap kasi, kapag nag-usap kayo, tapos tatanggalin niyo yung Diyos. Yun po yung lagi ko naririnig sa kanila eh. Alam niyo po, pare-pareha sa kanila, shoutout kay Pastor Louie, Pastor RJ, kay Noel. Lahat po sila, isa-isa lang yung dulo. Ang lagi nilang tanong, yan ba yung gusto ng Diyos? Pag yun na daw yung, pag yun na yung tanong, tapos na usapan. Tahimik na lahat. Andiyan si Omsitsa, totoo daw. Oh. Diba? Wala na, finish na eh. Tiklop na kami. Oh, wala na. Kumbaga parang, oo nga naman. Ano ba nga talaga ang gusto ng Diyos? Baka alam niyo po kasi, ganyan minsan, sa mga asawang babae, ano po. Minsan, may gusto yung asawang lalaki na gusto niya igiit, may gusto ka rin igiit. Pag wala ang Diyos dyan, patay tayo lahat. Hindi matatapos yan. Di ba? Hindi matatapos yan. Pero alam niyo po ba, yan po yung laging sinasabi. Narinig natin kay Sister Carmen. Always meet up. Doon sa isang sitwasyon, okay, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Ito yung gusto ng Diyos. Doon tayo magtagpo. Kasi pag yung gusto ng Diyos ang nasunod sa pamilya, mas higit na mas maganda ang magiging resulta po niyan kaysa sa gusto nating mangyari. Yan po ang kagandahan, no? Kaya abangan nyo po itong tatalakayin natin next Tuesday. Napakahalaga nito. At actually, itong tatalakayin nating babae, I'm trying to search her, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli. I'm trying to search her kasi sa Bible, unnamed siya eh. Unnamed siya. Pag-uusapan natin yung isang babae na kung saan humarap na naman sa isang sakuna. At tindi na itong mga babae na to eh. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba sa Bible, yung natataguri ang mga wise woman at strong woman, wala sa bahay, Ma'am Cynthia eh. Ma'am Marnelli, wala sa bahay. Alam niyo kung nasan, mga kapatid, hinaharang nila yung gerang mangyayari. Sabi ko, matapang to mga to. Ang bihira to mga to. Hindi lang basta mga maprinsipyo. Talagang. Kasi, anyways, madadali kasi natin eh. Sayang eh, pag gano'n nawala. Pero yun lang, gusto kong sabihin sa inyo muna. Ganun, doon yung makikita ang mga matatapang na babae sa Biblia. Pero hindi sila, ma'am, they are not there to ano ba yun? Yung to impose their own, kumbaga yung pagiging selfish. No, alam niyo po ba, sa Bible, ang mga wise na babae,
No, mothers, wives na nakikinig ngayon, kahit mga young people na nakikinig ngayon, magandang tandaan to. Ang mga wise na babae na tinaguri ang wise sa Bible, hindi mga selfish. They always live for others. Diba? Alam nyo kayo mga PSS student, kung sinusundan nyo yung Bible reading ninyo, may encounter nyo tong sinasabi ko eh. Nagbabasa lang kasi kayo pagpa-practicum na eh. Kayo talaga, para lang may maisagot eh. Diba? Pero yun sila ma'am, yung mga wise na babae sa Bible, lagi silang, they always live for others. Hindi sila yung spare mo ako. No. Laging spare for, next Tuesday na lang. Yan. Kaya, yan ang, abangan niyo yan. Yan ang kagandahan dyan. Okay? So, kaya nga ngayon, gusto ko po sa mga ladies, sa mga mothers and wives that are listening right now, I hope na maaaring sabihin natin, katulad nga sinabi ko, si Ma'am Mela ay bago pa lang sa pag-aasawa. Marami pa siyang may encounter, yes. But, it doesn't mean na mas maraming yung experience sa kanya, wala ka nang matututunan sa kanya. Kasi alam niyo po kung anong pinakamahalaga dyan. Sometimes, kaya nga diba, sabi ni Pastor, back to basic tayo. Kasi pag sobrang dami mo na experience, you are trying to advance. Pero yung kaka-advance mo, wala rin namang naging solusyon sa problema mo. Dahil ang solusyon is always going back to the basic. Di ba? Parang sa isang structure, paganda ka ng paganda. Merong ano dito, merong parang pumangit na, nagandahin natin yan. But did you check the foundation first? Baka naman paganda ka ng paganda, patong ka ng patong, dikit ka ng dikit, pero yung foundation mo pala ang mahina na. Yan ang kagandahan dyan. Kaya sa mga mother, sabi ko nga po sa inyo, ang hangarin ng programa po na ito ay hindi para mangundi na ng tao. Ano na yan eh, palasak na yan sa social media. No, madali lang si Ma'am Cynthia, kung may gustong sira ang nanay, madali lang i-plug yan dito. Ganun din si Ma'am Marnelly, ganun din po ako. Madali lang mangundi na ng social media to eh. Madali lang. Pero let's be that another segment on the social media na kung saan instead of condemning people, we will uplift people. Amen. No, sometimes naaakusahan tayo ng ungundi na at ng bababa ng tao. Bakit po? It's because all those things that you are hearing from us ay medyo masakit. Bakit po? Bukas kasi yung Bible eh. Kaya masakit yan. No, bukas kasi yung Bible. Kasi pag sinarado natin to, wala, maglolokohan lang tayo dito. Kasi opinion mo, kung anong gusto mo, pwede ko rin gustuhin. Kung ano yung gusto ko, yun lang din. Pero yung mga yon, skin deep lang yon. But as long as the Word of God is open, ang masusunod ay ang salita ng Diyos at ang plano ng Diyos sa atin. No? Kaya yan po ang pinakamaganda na tandaan nating lesson ngayon. Always meet God. Amen. Always go in the situation where you can find the presence of God. Sa mga nanay, alam ko pagod kayo. Sa mga asawang babae, alam ko din marami kayong iniisip. Pero sabi nga ni Ma'am Carmela kanina, sa tuwing darating na sa punto ng pagkakataon na kayo ay magtatalo na, hanapin nyo kung nasa ng presensya ng Diyos sa pag-uusap ninyo. And I do believe na si Ma'am Cynthia and si Ma'am Marnelly ay nakarating sa ganyan na sitwasyon ng kanilang pag-aasawa, buhay may asawa at buhay pamilya. It's because of the same reason din. Amen. No, nakakatuwa mga kapatid na makakita, lalo na yung mapalibutan nga ng mga gantong mga klaseng nanay, mga tatay, na kung saan they are very open to teach you and not to condemn you. No, yan ang hanapin natin mga kapatid. Alright? So again, sa mga wives at sa mga mothers, I hope you've been blessed by our topic this afternoon. Okay? Kaya sabi ko nga kung sa Baptist Lunch kayo nanood, wala na. Huwag na kayong makiususo dyan sa balita. Given na yan. Palala lang ng palala yan. Pero dito tayo para makita natin yung solusyon ng salita ng Diyos. Alright? Ma'am Cynthia, magpapaalam na po tayo. Okay, maraming salamat, Sister Melay. Talagang naging napakabunga ng ating pag-uusap ngayong tanghaling ito. At yan naman talaga yung ating nais na iparating sa ating mga viewers na talagang sa buhay mag-asawa. Ito, para sa mga kabataan dyan, sana nakikinig kayo. Napakaganda na marinig sa isang katulad ni Melay na hindi siya nag-compromise . Napakahirap para sa isang kabataan na mag-compromise, lalo na sa tema ng pag-aasawa. Napakaliwanag ng Biblia sa 2 Corinthians 6:14.
Be ye not unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what a communion hath light with darkness. Talaga nakakatakot kung tayo ay mag-experiment pa ng ating buhay, mga kabataan. At ang mga nanay na, wag naman sana mangungonsente tayo na kapag may nanliligaw, na may mga anak na babae, kapag may nanliligaw sa mga asawa, sa mga anak nila na babae, tuwan-tuwa, nakakalungkot yan. Bigyan natin ng magandang laban yung ating mga anak. Ibigay natin, ilatag natin ang salita ng Panginoon. Napakaliwanag na kapag tayo ay yung unequal yoking sa Tagalog. Pag tayo ay nag-compromise sa mundo, napakahirap harapin ang magiging consequence ng sin. Lagi yang may kapalit na kaparusahan. Kaya doon na tayo sa blessings. Talagang dalawa lang yan blessing if you obey. Pag nag-disobey tayo, andan dyan ang cursing. Saan pa? Doon tayo sa blessing. Kaya go tayo sa pagsunod lagi sa Panginoon. Bibinigay na at may inilatag na sa atin na salita ng Panginoon. Kung talagang tayo ay seryoso lamang sa ating pagpunta sa simbahan, hindi yung attendance. Talagang lagi tayong may matututunan. Kaya nga sabi ko, every time na nandyan ako, natutuwa ako na nagte-take note ako Yung may babalik-balikan ka, hindi lang ikaw pupunta sa simbahan dahil parang tradisyon, parang routinary, pero hindi. Gawin natin tong magiging kalasag natin dahil bawat minuto, bawat segundo, minuto, oras, araw ng buhay natin, lagi tayong nakaharap sa temptation, sa trial, sa mga tukso. Kaya lagi nating let us put on the whole armor of God. Kaya mga kabataan, mga nanay, mga tatay ng tahanan, lagi nating i-wear yung ibinibigay sa ating mga salita ng Panginoon. Salamat po sa pakikinig. Ma'am Arnelli. Maraming salamat po ulit kay Ma'am Melay, and ang take-away ko sa kanya ngayong araw na to talagang sinulat ko. Kung di pa oras, turuan kaming maghintay. Kung di pa ready, turuan kaming mag-grow. At kung hindi ibibigay, turuan kaming mag-let go. Di ba? Grabe, Melay wisdom. Maraming salamat for sharing those word of wisdom, even though bagong asawa ka pa lang, but you have already formed a very good foundation ng inyong faith at ng inyong relasyon ni Brother Hiner. And I would also like to remember yung Proverbs 26:29, 20. Where no word is, there the fire goeth out. So where there is no talebearer, the strife ceaseth. So tayong mga asawa, mga nanay, let us be a blessing. Sabi nga kanina ni Sir Maki na maging blessing tayo sa iba, instead na mag-condemn tayo, maging blessing tayo sa kanila. So, isa sa pagiging blessing yan, yung pigilan natin ang ating mga bibig kung wala rin naman tayong magandang sasabihin at kung hindi rin naman tayo yung concern, no? Yan po yung natutunan ko sa sabi ko, kailan nga ba nag-umpisa yung peace of mind ko? Nung natuto ako magbasa ng Proverbs, bago pa lang ako na Christian, yan yung umulit-ulit talaga na marunong kang tumahimik kung kailan kailangan tumahimik. And I think I saw that kay Melay. And thank you very much, Melay. At sa lahat ng mga nanood, lahat ng mga nag-comment, maraming salamat po. Excited ako sa Tuesday, sa September. We will see you on September para sa bagong character, Bible character na sinasabi ni Sir Maki na babaeng palaban. Babaeng palaban, mysterious, di ba? Opo. Aabangan po natin lahat yan next Tuesday. Maraming salamat po. Kita-kits ulit next Ma'am week. Melay. And po, thank you po sa inyo pong lahat. Thank you po, Sir Maki, Ma'am Cynthia, and Ma'am Marnelle. Thank you din po, Pastor Hill. And sa akin po, as wife po, is dalawa lang po yung palagi ko pong pinangahawakan po is yung commitment ko po sa Panginoon and yung commitment ko po sa husband ko po, and higit sa lahat po yung panalangin ko po sa Panginoon na kung saan yun po yung magiging guide ko po as a wife. So, I hope po na naging blessing po ako sa inyo pong lahat. And yun lamang po. God bless po. Amen, amen. All right, so I think that would be all for this afternoon, and I do believe that we have encouraged everyone na sumubaybay po sa ating pong programang The Baptist Lunch. And once again, thank you for being here with us at in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of this program na siyang magbabalik, no, na malapit na ang kanyang pagbabalik, mga kapatid.
Kaya yung mga worshipers niya po, simba na kayo ulit. Joke lang po. Nakakatuwa, no? Dahil talagang dun mo, grabe talaga yung wisdom ng Panginoon na ibibigay niya sa ating pastor. Akalain niyo po, yung preaching niya nung Wednesday bago siya umalis ng Friday, napaka-solid. No? It's talagang a heart of a pastor for his church na wag sa kanyang maging loyal. Kaya for this past few days, alam nyo, sa totoo lang, nakita ko po, and I can say that, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No? Yung for the past Thursday and yesterday na nangyaring soul winning, my goodness, napakasarap sa pakiramdam. Wow, no po? At talagang, actually, by the grace of God, bukas pa lang, may mga ini-expect na tayong bisita. Amen. No? Iba pa yung pang-linggo at iba pa yung pang-Miyerkules. Alright? So once again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mong programa. Magkita-kita po tayo on the next episode of your favorite noontime show. Once again, this is The Baptist Lunch. God bless you all. On top of all this, all we can say is to God be all the glory. Bye-bye. Amen. Bye. See you next Tuesday. Ang dami ng I've been singing about my Lord for many years. I've sung when I've been happy. I've sung when I had tears. And some folks may question if it's all been just a show. But the reason that I'm singing, I want the world to know. I sing because there is an empty grave. I sing because there is a power to save. I sing because His grace is real to me. I sing because I know I'm not alone. I sing because someday I'm going home where I shall sing through all eternity. Now I've sung to those walking through the fiery trial. I've watched their saddened faces turned into happy smiles. Then I bowed my head and whispered, Lord, please do the same to me. And I'm proud that I can tell you that it's been my victory. I sing because there is an empty grave. I sing because there is a power to save. I sing because His grace is real to me. I sing because I know I'm not alone. I sing because someday I'm going home where I shall sing through all eternity. I sing because there is an empty grave. I sing because there is a power to save. I sing because His grace is real to me. I sing because I know I'm not alone. I sing because someday I'm going home where I shall sing through all eternity. I sing because I know I'm not alone. I sing because someday I'm going home where I shall sing